likod ng kaningningan ng Michelin star, kabi-kabilang reklamo ang hinaharap ng isang sikat na restaurant sa bansa. Ang mga complainant, mga dati nitong empleyado. No written employment contracts. Mahahabang oras ng trabaho at sa ilang pagkakataon, wala pa raw overtime pay. May mga empleyado ring umanong pumapasok kahit may sakit. Ito ang mga reklamong inilantad ng ilang dating empleyado ng Toyo Eatery. Ang restaurant na kumakailan lang ay ginawaran ng isang Michelin star. Pero sa likod ng mga parangal, may mga dating manggagawang nagsasabing malayo ang naging karanasan nila sa nakikitang imahe ng restaurant. So I would find myself going in like 12 noon or 11 a.m. and then I'd get out of the kitchen at 2 a.m., 3 a.m., sometimes even more. And then I do that like 5 days a week. And then you start to question yourself if is this normal? Now you're just a cog in the machine. You come in every day and then you try to churn out the work as fast as you can. Like after service, you're still preparing for tomorrow. And then yung feeling na you haven't had a proper break. You haven't had a proper weekend, or like whenever you go home, you find yourself like only having a few hours to yourself, and then knowing that tomorrow you're doing it again. Their mantra of saying, just do it for Toyo. Gawin mo para sa Toyo. Oh, para sa Toyo. Rather than never speak up about this. Yeah. Kasi you fear na everything na you worked hard for in the school you went through, your dreams of being a chef someday would all disappear. Ayon sa mga dating empleyado, kulang din umano sa transparency ang pamunuan pagdating sa sweldo, benepisyo at employment status. May mga nagsabi rin ng umano'y pananakot at posibleng blacklisting sa mga magbibitiw o magsasalita laban sa management. There's no word of overtime. There's no overtime. The thing is, you don't know how much and why. Never get a breakdown whenever you get there. Yeah. So every cutoff, you feel like it's a random number lang talaga. Yeah. Kind of feels like gambling. Yeah. They would do is to send you a screenshot of the transfer, Yeah. and then they send it to your Telegram. And then once a month, there would be a text, like a caption, like my deduction from SSS, PhilHealth. But you don't see the receipts going, or you don't see anything, like any legal documentation at all. May ilan din ang nagsabing naging normal umano ang pagpasok sa trabaho kahit may sakit at naapektuhan ang kanilang pisikal at mental na kalusugan dahil sa haba ng oras ng pagtatrabaho. It's more of the culture now. When you're sick, you really think na parang you should just go to work because nobody can replace you. Yeah. Or like your workload will fall upon someone else. Culture na parang you're a burden. They build a lot of guilt. Yeah. That's a lot of guilt. Dahil sa mga reklamong ito, nagsagawa ng complaint inspection ang Department of Labor and Employment o DOLE noong June 3. Batay sa memorandum ng DOLE, ang natuklasan ng mga labor inspector sa ilalim ng General Labor Standards ay ang hindi pag-furnish ng written employment contract sa mga manggagawa sa oras ng inspeksyon. Pero ayon din sa ahensya, compliant ang establishment pagdating sa occupational safety and health standards. Hindi pa naglalabas ng pinal na resolusyon ang DOLE ukol sa iba pang mga alegasyon. Sa parehong inspeksyon, may mga manggagawa rin namang nakapanayam ang ahensya na nagsumite ng mga nakasulat at pirmahang pahayag. Ayon sa kanila, tumatanggap sila ng overtime pay. May 20 days ng vacation at sick leave kada taon, hindi sila nakaranas ng coercive tactics mula sa management at binibigyan sila ng libreng pagkain. Sa mas naunang routine inspection noong Marso, naitala rin ng DOLE ang hindi pagpapakita ng payroll records para sa Enero at Pebrero at ilang kakulangan noon sa occupational safety and health requirements. Sa pamamagitan naman ng kanilang mga abogado, mariing itinanggi ng Toyo Eatery ang mga paratang. Ayon sa kanila, walang substantial violation na nakita ang DOLE sa inspeksyon at natugunan na nila ang mga post-inspection requirements, kabilang ang pagsusumite ng mga sample copies ng employment contracts. Sinabi rin ng restaurant na kung may humihingi ng reference check para sa dating empleyado, objective information lamang ang kanilang ibinibigay. Ang mga naging findings ng DOLE at anumang susunod na aksyon ng ahensya ang inaabangan sa complaint na ito.